Hindi. Kailangan kong makasama siya para makuha ang pera. Anong kailangan para umalis ka? Ayaw na niya sa akin ngayon. Bigyan mo ako ng anak. Walang hiya. Ang tapang mo, ang pabaya mo, humihingi ka ng anak sa lalaki. Kung may isa pang lalaking ang pangalan ay Graves, gagawin din niya yon. Palitan mo ang kondisyon. Pinapayagan niya akong magtakda ng sarili kong kondisyon. Kung ganon, pwede na lang niya akong bigyan direkta ng pera. Pwede ko nang isama ang nanay ko at umalis. Hindi na ako kailangang takutin ni Mark. Kaya gusto ko ng pera. Wala akong pakialam kung paano mo gagawin. Basta kumuha ka pa ng 10 milyon agad. Buhay ng nanay mo at kapalaran ng pamilya Blake. Nasa kamay mo lahat ngayon. 10 milyon. Alam ko na, simula pa lang, ang pagpunta niya sa pamilya Graves pera lang ang habol niya. Gusto mo ng pera, di ba? 100 milyon. Ipa-transfer ko sa account ng Blake. Account ng Blake? Hindi. Hindi sapat sa iyo ang 100 milyon? Bigyan mo ako ng 3 milyon. I-transfer mo sa account ko. Kailangan ko lang gamutin ang sakit ng nanay ko. Ayaw mo ng 100 milyon. 3 milyon lang ang gusto mo. Sabihin mo nga. Niloloko mo ba ako? Sige, tingnan natin kung may bubuga ka para manatili sa pamilya Graves. Ewan ko ba kung ano ang iniisip ni Madam Graves. Babae na desperadong ipagbili ang sinapupunan niya, hindi pwedeng maayos ang ugali nun. Pinatira niya pa talaga siya rito. Narinig ko na estudyante pa raw yun sa kolehiyo. Sigurado ako, simula kolehiyo pa lang. Pinibenta na niya ang sarili niya. Nakita mo yon? Yan ang pamilya Graves na pinilit mong samahan. Hanggat nandito ka, araw-araw mong kakaharapin ang mga tsismis na ganito. Nakikita mo yan? Kahit pag ginamit mo ang mga paraan para kumbinsihin si Madam Graves at si Young Master na tumira ka dito, so ano ngayon? Nandito ka lang para ibenta ang sinapupunan mo. Hindi ka ba nadidiri sa sarili mo? Wala akong pakialam kung nakakadiri ako. Ang alam ko lang, ako ang unang babae sa ilang taon na nakalapit kay Mr. Graves. Gusto mong maging katulad ko? Pero binigyan ka ba ni Mr. Graves o Madam Graves ng permiso? So, hindi nga pala siya kawawang kuneho lang. Sandali. Fine, hindi ako makalapit kay Young Master. Pero bakit ka nga ba natatangi? Akala mo ba dahil kasama mo ang pamilya Graves ngayon? Magiging Miss Graves ka talaga? Hindi ko kailangang maging Miss Graves. Okay lang sa akin na maging ina ng susunod na tagapagmana ng pamilya Graves. Natalie? Hindi ko hahayaang madali mong dalhin ang anak ni Young Master. Ayos lang. Basta magamot ko si Mama, lahat ng to ay magiging sulit. Mali ang pagtingin ko sa'yo. Parang hindi ka apektado ng panlalait at chismis. Hindi na dapat ako maging ganito ka-passive. Kung mabuntis agad ako ng anak niya at magamot si Mama,
Yun lang ang paraan para maging malaya ako. Pasensya na kung nabigo kita, Mr. Greaves. Ano? Gusto mo talagang malaman, Mr. Greaves, kung ano ang kayang makasakit sa akin? Anong ginagawa mo? Diyan ka lang muna. Hinalikan niya ako. Natalie, ang kapal ng mukha mong pilitin akong halikan. Alam mo ba ang tunay na ibig sabihin ng hiya? Mukhang nagustuhan mo pa, Mr. Greaves. Ano? Nararamdaman ko. Sobrang tindi ng pagnanasa mo, Mr. Greaves. Hindi ko alam kung anong kalokohan ang sinasabi mo. Alam ko na hindi siya makakatakas sa epekto ng bango ng katawan ko. Kung hindi lang ako nakatuon sa pagpapagaling kay Mama, siguro natupad na talaga ang ambisyon ni Mark. Ginoong Greaves, ang sarap, diba? Ano? Nararamdaman ko. Matindi ang pananabik ni Ginoong Greaves. Bakit? Bakit ba palagi niya akong napapalibog ng ganun kadali? Baka nahulog na nga ako sa kanya. Hindi pwede. Pumunta siya sa pamilya Greaves dahil sa pera at sa titulo bilang Miss Greaves. Hindi ako pwedeng ma-in-love sa isang babaeng puro material lang ang habol. Logan, bakit bigla mong gustong pumunta sa Capital University? Gets ko na. Gusto mong makita yung batang babae nung nakaraan. Yung batang babae na yon, nag-aaral na sa Capital University ngayon. Hindi ko siya hinahanap. Hindi mo rin naman siya kapatid na babae. Logan, nandito na tayo. Bakit ka nga ba pumunta sa Capital University? Para maglakad-lakad lang. Sino nga bang matinong tao ang maglalakad-lakad sa pagmamaneho pa ng kotse hanggang sa unahan ng universidad? Sandali lang, Logan. Hindi ba siya yung babae nung isang araw? Natalie, paano yan ang? Ugali mo kung gusto mong maging si Miss Greaves? Logan. Ito ang ibig sabihin ni Logan, na hindi siya pumunta dito para makita siya habang naglalakad-lakad lang. By the way, Natalie, may bagong kainan na kakabukas lang malapit sa may gate ng campus. Narinig ko masarap daw dun. Libre ka ba mamayang gabi? Gusto kitang ilibre. Ngayon na. Samahan mo na ako pabalik. Logan, anong ginagawa mo rito? Natalie, kilala mo ba ang lalaking to? Tara So, na. Logan, anong ginagawa mo? May klase ako mamaya ng hapon. Mag-drive ka. Pinatang Ginoo. Anong nangyari kay Logan?
Hindi mo ba gustong maging Miss Reeves? Hindi mo ba sinabi na gusto mo magkaanak tayo? Ganito ba ang tingin mo sa profesional na etika? Takot siya na baka lokohin ko siya, kaya nag-aalala siya. Sa profesional na etika, kailangan mo munang nasa tamang posisyon para gawin ang tungkulin. Pero sa pagitan nating dalawa, wala pa nga tayong relasyon, di ba? Ang profesional na pamantayan ay para lang sa mga may tungkulin na gampanan ang trabaho. Pero sa atin, wala pa tayong ugnayan. Pinipilit mo akong mag-react. Ginagatungan mo ako para matulog tayo. Hindi ko lang talaga matanggap ang kahit anong marumi. Talaga bang iniisip mong tanga ako? Kung ituturing mo akong marumi, huwag kang magselos. Parang kailanman ay hindi ako magseselos sa'yo. Sino ka ba? Isa ka lang laruan na pinadala dito ng pamilya Blake. Hindi ka karapat-dapat pagselosan. Sige, laruan lang ako. Pwede mo na ba akong palayain? Palayain ka? Hindi mo ba sinabi na gusto mong magkaroon tayo ng relasyon? Gamitin mo ang kamay mo. Ang ganda niyan. Yung batang amo na matagal na nating hinihintay. Ay darating na talaga. Nahawakan ko talaga siya. Pero hindi ba binibining Maricel kinamumuhian ko yung mga babaeng tulad niya na maarte at puro pera lang ang hanap? Binigyan kita ng tuwalya. Maglinis ka muna. Batang amo. Ang galing, Miss Blake. Alam ko na hindi nagkamali si Madam Graves tungkol sa'yo. Sigurado akong hindi magtatagal. Magkakaanak ka ng batang amo. Aling Berta, mali ang iniisip mo. Hindi naman talaga ako nahawakan ni Mr. Greaves. Hindi ka naman talaga nahawakan? Eh ano yung ginagawa niya kanina? Ayos lang yan. Nakita ko kung paano lumaki si Young Master. Kilala ko siya ng husto. Sa lahat ng mga taon na ito, ikaw ang unang tao na nagawang paglampasin siya sa hangganan. Sa tingin ko, iniisip ka rin ni Young Master. Iniisip niya ako? Baka iniisip lang niya yung amoy ng gatas sa akin. Hanggang saan na ba sina Young Master at Natalie? Talaga bang nagalaw niya si Natalie? Hindi, si Natalie talaga. Hindi pwedeng magtagal dito. Ang gabi na. Sino kaya yon? Bakit ka nandito? Akala mo ba gusto ko dito? Kasi pinapadala ni Madam Greaves. Nadalhan ka ng gelatin soup para pampalakas ng katawan mo. Ano pang ginagawa mo diyan? Bilisan mo, huwag kang masyadong magpakataas. Inumin mo yan, ubusin mo. Natalie? Bukas tapos ka na. Ang kati-kati naman. Baka naman napakain ako kahapon ng kung anong allergic ako. Kuninin mo na ang almusal ni Miss Blake. Oh. Natalie, manood ka lang. Sisiraan talaga kita ngayon.
Ano tong mga pulang batik na to? Natalie, hubarin mo ang suot mong damit. Baka may nahawa kang maduming sakit sa labas bago ka pa napunta sa pamilya Graves, ano? Maduming sakit? Kathy Wheeler, may sayad ka talaga? Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ganon. Madam Greaves, nagkaroon lang ako ng allergy. Wala akong nakuhang sakit. Pinadala siya dito ng pamilya Blake nang walang kalakip na medical report? May medical report naman. Maayos naman ang lahat. Bukod pa dyan, tila mahilig maglaro si Miss Blake at mabait siya. Mukhang hindi siya yung tipo na gagawa ng kalokohan. Hindi mo pwedeng husgahan ng tao base sa itsura lang. Tia Martha, masyado pang maaga para sabihin yan. May mga sakit na may incubation period pa. Sino ba ang nakakaalam kung ngayon lang lalabas ang sakit niya? Dahil balak naman niyang manatili sa tabi ng bata ang Panginoon, mas mabuting mag-ingat tayo. Huwag nating hayaang magdala siya ng kung anong sakit sa bata ang Panginoon. At mapahiya ang pamilya Graves. Ikaw yon. Ikaw ang may ginawa sa sopas na yon. Madam Graves. Lumayo ka. Kaya naniwala si Madam Graves sa kanya. Wala akong pakialam sa pantal sa katawan mo o kung paano mo nakuha yon. Pero tama si Kathy. Kapag tungkol kay Logan at sa pamilya Greaves, palaging mas mabuting mag-ingat. Natalie, hindi mo pa rin naiintindihan si Madam. Sige, hubarin mo muna ang damit niya. Tingnan mo ang katawan niya para malaman kung ilang pantal pa ang natitira. Opo. Anong ginagawa mo? Madam Graves, kung hindi mo ako pinaniniwalaan, pwede akong pumunta sa ospital para magpasuri ulit. Ospital? Akala mo ba kapag nagpa-ospital ka, may mapapatunayan? Natalie, masyado kang inosente. Wala talaga akong sakit na ganun. Bakit hindi ninyo ako mapaniwalaan? Gusto ko lang mamuhay, na mayroong kahit kaunting dangal. Bakit ayaw ninyo ibigay man lang sa akin yung kaunting respeto? Madam Graves, yung maghubad ng isang dalaga sa harap ng lahat, hindi ba't masyadong bastos yun? Bastos? Kung totoo ngang may sakit siyang ganon at mahawaan pa si Logan, baka mapatay ko siya sa inis. Wala akong pakialam kahit bastos pa yan. Mayroon bang pwedeng magligtas sa akin? Anong ginagawa mo? Talagang wala kang pakialam sa kanya? Bakit tinitingnan mo siya kapag kasama niya yung kaklase niya at galit na galit ka? Hindi ako galit. Sige, hindi ka galit. Pero kapag napunta na talaga siya sa ibang lalaki, huwag kang mag-iinit. Huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari yon. Ano? Nag-aantay pa rin siyang magka-baby kami. At maging binibining Graves siya. Bumalik ka na, sir. Hindi mo alam kung gaano kadumi si Natalie. May STD siya pero lakas loob pa ring lumalapit sa'yo. Sino ba siya para umasta ng ganon? Hindi ko siya nakikitang marumi. Pinagtanggol niya ako. Pero galit naman siya sa akin, di ba? Logan, Alam ko kung malinis siya o hindi. Si Lola ba gusto nang lampasan ang desisyon ko? At kunin ulit yung taong ibinigay niya sa akin.
Kumusta ka? Papadalhan kita ng bagong damit. Ipapatingin ka rin sa doktor ng pamilya. Sandali lang. Sandali lang. Pwede ka bang manatili dito at samahan ako? Akala ko galit ka sa akin. Bakit mo ako tinulungan ngayong araw? Kailan ko ba sinabi na galit ako sa iyo? Hindi ako galit sa iyo. Galit ako sa sarili ko. Galit ka sa sarili mo? Bakit? Ikaw na si Mr. Greaves na mataas at makapangyarihan. Ikaw ang magiging pinuno ng pamilya, Graves, balang araw. Alam mo ba kung ilang tao ang gusto maging katulad mo? Natalie. 27 na ako. Pagkatapos mamatay ng mga magulang ko, nagkaroon ako ng bipolar disorder. Hindi matitiis ang sakit ng ulo tuwing sumumpong ito. Alam mo ba kung ano ang bipolar disorder? Sabi nila, sakit daw iyon sa pag-iisip. Sabihin mo, palagay mo ba papayag ang pamilya Graves na maging tagapagmana ang may sakit sa pag-iisip? Kaya alam ko na simulat sa pool, niloloko at nilalansi nila ako. Laging nagpapadala ng babaeng palapit sa akin para lang magkaanak ako. Pero sa tingin mo ba may matinong lalaking 27 na? Matatanggap na dahil lang may sakit siya. Ginawa siyang kasangkapan para magparami ng lahi? Oo, galit ako sa sarili ko dahil naging parang makinang pang-anak lang ako na ibinenta ng pamilya Blake sa pamilya Greaves. Pero paano naman siya? Wala namang nagtanong sa kanya kung ano ang gusto niya. Sa mga mata niya, parang gamit lang din siya na ginagamit. Pero ang sakit ni Mama. Pwede mo bang subukang magkaanak tayo? Kailangan ko talaga ang anak mo. Kung yun ang gusto mo. Natalie. Okay lang magsimula sa kamay mo. Pwede mo naman sanayin ang sarili mong unti-unti na sanayin na malapit ako sa'yo. Natalie, anong ginagawa mo? Bumaba ka sa akin ngayon din. Nangako akong hindi ko na siya gagalawin. Pero isang hakbang na lang, tapos na. Totoo ba yung sinasabi ni Elliot Mercer? Mahalaga ba talaga siya para sa akin? Kung mahalaga siya, ipaglaban mo siya. Galingan mong alagaan siya. Logan, dapat kontrolin mo yung init ng ulo mo. Huwag mo namang takutin yung unang babaeng pinahalagahan mo. Kontrolin ang init ng ulo ko. Pero ang kondisyon ko kasi. Sumasakit ang ulo ko. Manong Greaves, anong nangyari? Lumabas ka. Hindi ako aalis. Sumasakit na naman ang ulo mo. Gusto kitang tulungan. Sabi ko, lumabas ka. Umalis ka na, sabi ko. Lahat kayo, lumabas. Parang pamilyar ang eksenang ito. Pero parang may iba ngayon. Lumabas ka. Hindi ko makontrol ang sarili ko kapag ganito. Natatakot siyang baka masaktan niya ako. Amoy yun. Amoy ko to. Mr. Greaves, ang amoy ng katawan ko pwedeng makatulong sa sakit ng ulo mo.
Huwag mo akong pigilan. Amoy ng katawan? Mr. Greaves, amuyin mo ang halimuyak sa akin. Mr. Greaves, kumusta pakiramdam mo? Masakit pa rin ba ulo mo? Natalie, pwede mo ba akong tulungan ulit? Silugan at ako. Kami na ba ngayon? Pero bakit siya sobrang bait sa akin kahapon? Grabe talaga si Natalie. Nagbebenta na ng laman sa labas, tapos naglalakas loob pang bumalik sa eskwela para akitin si Isaac Mercer. Kumalat ang balita na ibinenta ako sa pamilya Greaves. Sino ang nagkalat nun? Ikaw, malandi ka. May lakas ka pa ng loob magpakita rito? Janet, pakinggan mo muna ako. Hindi yun tulad ng iniisip mo. Natalie, pagkatapos mong umuwi noon araw na yon, pinahirapan ka ba nung lalaking yon? Hindi naman. Sa totoo lang, tinulungan pa nga niya ako. Sobrang nagpapasalamat ako sa kanya. Naipalayas mo na nga ang ate ko sa pamilya Greaves? Tapos may lakas ka pang maglandi kay Isaac sa eskwelahan? Natalie, ang kapal ng mukha mo. Ikaw, malanding babae ka, bakit hanggang ngayon hindi ka pa mamatay sa kama ng ibang lalaki? Anyate mo, si Kathy. Si Kathy ang may kasalanan kaya siya naalis sa pamilya Greaves. Janet, bitawan mo ako. May lakas ka pa ring lumaban? Natalie, mukhang hindi pa kita napapagsabihan ng tama. Hindi pa yata sapat yung leksyon ko sa'yo. Malinis na yung labas. Janet, ikaw na magsabi kung anong trip mo. Janet, anong ginagawa mo? Hindi ba't mahilig siyang manukso ng tao? Hubaran niyo nga siya. Kunan niyo siya ng video at litrato. Matagal nang tapos ang klase. Bakit hindi pa rin siya lumalabas? Hindi ako pokpok. Bitiwan mo ako. Anong amoy yon? Saan ang gagaling ang amoy na parang gatas? Galing kay Natalie. Kaya pala ang galing mong manukso ng mga lalaki. May natural ka palang bango. Talagang malandi ka. Sige, tama na muna yan. Natalie, tandaan mo to. Alamin mo kung sino ang pwede at hindi pwede kalabanin. Kung hindi, wag mo akong sisihin kapag kumalat yung mga video mo. Uy, Natalie. Natalie, nandiyan ka ba? Anong nangyayari sa'yo? Umiiyak siya. Oo, 20 pa lang siya. Kahit nagkamali siya ng landas. Gaano naman siya kalala talaga. Ako ang walang hiya. Kahit gusto ko siya, hinayaan ko pa rin siyang apihin ng iba. Hindi ko nakita ang sariling puso ko. Gusto kong bumalik. Logan, pakiusap, ibalik mo ako. Ibabalik kita.
Natalie, kalma lang. Kalma naman ako. Ang nanay ko lang ang nagmamahal sa akin. Kailangan ko siyang iligtas. Gusto mo ako? Nakipagtulugan talaga ako kay Logan. So, dito. Baka may baby na ba agad dito? Ginoong Graves. Ay. Ano ang tawag mo sa akin? Ginoong Graves. Hindi yan ang tawag mo kanina. Hindi ko na maalala yung kanina. Natalie. Hindi mo maalala? Gusto mo ba tulungan kita maalala? Maalala? Di ba lagi naman siyang ayaw akong hawakan? Bakit bigla siyang nagbago? Natalie, hindi ako ganong kadali. Ano? Simula nang hinawakan kita. Ibig sabihin, para lang ako sa'yo mula ngayon. Para lang sa akin ito. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba naintindihan, Miss Greaves? Tinawag niya akong Miss Greaves. Gusto mo ba na maging Miss Greaves mo ako? Pero, hindi ka ganito dati. Iba na ngayon. Ngayon, kailangan kong akuin ng responsibilidad para sa'yo. Gets ko na. Gusto niya lang pala managot. Pero para sa kilalang Mr. Greaves, na maging sobrang konserbatibo at inosente. Bakit wala kang sinasabi? Hindi ka ba masaya na maging Miss Greaves? Hindi. So ngayon na ako na ang magiging future Miss Greaves mo. Kapag ginapi ako, pwede bang gumanti ako? Gusto ko nang bumalik. Logan? Pauwi mo naman ako, pwede? Siyempre. Miss Greaves, pwede mong gawin kahit ano ang gusto mo. Hindi mo naman iniisip na masama akong tao? O na masyado akong maliit ang tingin sa mga bagay? Hindi. Mas lalo lang akong napapanatag kapag nakikita kita ng ganito. Ang magiging ginang Greaves sa hinaharap syempre hindi dapat nagpapaapi kahit kailan. Bukod pa doon. Bukod pa doon, ano? Bukod pa doon. Alam ko na simula't simula pa lang na ikaw ay parang kunehong marunong manikbit. Perfect na perfect ka para sa akin. Logan, anong ginagawa mo? Hindi mo ba sinabi na gusto mong magkaanak? Kung sobra ang enerhiya mo, bakit hindi na lang natin ulitin? Logan, dahan-dahan lang? Anong tawag mo sa akin? Mahal. Puntahan mo at tawagin mo sina Kathy at Janet. Logan, anong meron sa dalawang yun? Inaaway ka ba nila? Bakit biglang may utos kang hulihin sila sa kalagitnaan ng gabi? Ininsulto nila si Ginang Greaves. Kaya natural lang na kailangan nilang pagbayaran yon. Sige nang Graves. Logan, ibig mong sabihin? Yung mga nanakit sa'yo noon, babalikan ko silang isa-isa para sa'yo. Sino ka? Bitawan mo ako, kundi tatawagin ko ang pulis. Kasama sila ng pamilya Greaves. Bakit? Gusto ni Young Master na ipagtanggol si Natalie. Yung mga litratong kinuna ni Janet, pinabura ko na lahat. Nasa loob pa ngayon si Janet at Kathy. Gusto mo ba akong pumasok at turuan sila ng leksyon para sa'yo? Hindi. Ako na mismo ang gagawa ng paraan. Kinagat lang ako ng aso. Hindi naman talaga ako natatakot sa mga aso. Ako na mismo ang magtuturo ng leksyon sa kanila. Para malaman nilang dapat silang lumayo sa akin mula ngayon. Sige, sasama ako sa'yo sa loob. Natalie, Ang tagal nating hindi nagkita.
Puta, alam ko na agad na siya yon. Puta, ikaw ba ang nag-utos na hulihin kami? Anong kailangan mo? Hindi ka ba natatakot? Bruha ka. Nawala na yung utak mo. Paano mong nagawang saktan ako? Simulat na huli na kita. Akala mo ba matatakot akong saktan ka? Anong gusto mo? Di mo pa ba nakikita? Nandito ako para magbayad ka rin ng ginawa mo. Nandito pa si Ginoong Greaves, Natalie. Anong lakas ng loob mo? Akala mo makakatakas ka? Noong huli, pinaratang mo ako at tinangka mong hubaran ako. Hindi pa tayo tapos doon. Ikaw kasama ako sa pamilya Greaves. Mga tauhan lang ng pamilya Greaves ang gaya mo. Mga utusan lang naman kayo. Ikaw? Natalie, bruha ka. Papatayin kita. Hawakan niyo siya. Ginoong Greaves, basta na lang ba kayong kakampi diyan kay bruha, Natalie? Kakampi? Nagawa mo pa yan kay Ginang Greaves. Kung ako yon, mas malupit pa ako kay Natalie. Mrs. Greaves, paano naging posible yon? Ay, ang sakit. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Nangako naman ako sa'yo, nahahayaan kitang ayusin to mag-isa. Pero dahil mag-asawa na rin tayo malapit, hindi ko kayang panoorin ka lang na inaapakan ng iba nang wala akong ginagawa. Sige, patas lang. Kapag napahiya si Mrs. Greaves, reputasyon niya pa rin ang masisira sa huli. Totoo, talagang nahulog ang loob niya kay Natalie. Paano nangyari yon? Ako naman lagi ang kasama niya ng 8 taon. Young Master, gusto mo ba talaga ng babaeng walang kwenta na ipinagbili ang sinapupunan niya? Paramaging Mrs. Greaves? Nakalimutan mo na ba kung paano siya nakipagrelasyon kahit kani-kanino at nagkasakit pa? Huwag mong hayaang bolahin ka niya. Ako pa raw yung nakipagrelasyon kahit kani-kanino at nagkasakit? Kathy, gusto mo bang tulungan kita alalahanin yung gabing? May nilutong halamang pampalasa? Anong soup? Hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Pero totoo namang ikaw ang nakipagrelasyon kahit kani-kanino. Kung ayaw mong maniwala, sir, pwede mo tanungin ang ate ko. Oo, si Natalie ay isang pabago-bago, walang kwentang babaeng mababa ang lipad. Nilalandi ka niya sa bahay ng Greaves habang nilalandi naman si Isaac sa eskwelahan. Isa lang siyang maruming babae na kahit sino pwedeng kumuha. Paano mo gustong ayusin to? Sir, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Janet? Talaga bang ganon ka magtiwala kay Natalie? Kailangan ba talaga siya? Narinig ko na ang pamilya Greaves ay may mga aso para bantayan ang bahay. Sobrang angas nila. Madalas silang itinatago lang. Tama yon. Natalie, anong gagawin mo? Huwag kang mag-alala. Gusto ko lang imbitahan ka na sumama sa mga aso ng ilang sandali. Natalie, ang kapal mo. Isa ako sa mga tauhan ni Madam Greaves. Sir, papalampasin mo lang ba talaga to ni Natalie? Isa sa mga tauhan ni Madam Greaves? Hindi na. Tara na. Ipapapunta ko ang mga aso dito. Natalie, ang totoo mo. Hindi. Natalie, huwag kang umalis. Alam kong nagkamali ako. Bumalik ka. Takot ka na ngayon? Pero noong binabastos mo ako para kunan ng larawan, naisip mo ba na matatakot din ako? Wala na akong lahat. Natalie, hintayin mo lang makalabas ako. Lalabanan kita hanggang dulo. Pagod ka na ba? Gusto mo bang magpahinga? Iniisip mo ba ako tulad ng iniisip nila? Sa tingin mo ba, malupit at masama ako? Bakit mo naman naisip yun? Dahil lang ba sa nangyari kanina? Ayos lang kung iniisip mong masama ako. Huwag mo lang akong paalisin. Hayaan mo akong magkaanak sa'yo. Natalie. Sabi ko na sa'yo, ikaw ang magiging misis ni Grave balang araw. Kapag may pumuntirya sa'yo, walang masyadong paraan ng pagganti na pwede mong piliin. Huwag mo akong pagkakamalan.
Basta magtiwala ka lang sa akin. Pinagayos ko si Elliot ng party. Isasama kita mamaya. Parte? Hindi ako bayarang babae. Pitawan mo ako. Ano yang amoy na yan? Ang bango, baby? Totoong bata ka pa nga. Haha. Anong party? Ayokong pumunta. Hindi. Kailangan mong pumunta sa party ngayon. Oo nga, nakakabaliw yon. Sa totoo lang, gusto ko talaga siyang kontrahin. Gets ko? Aalis na ako. Huwag kang mag-alala. Siguradong magugustuhan mo itong party na to. Ito pa rin yung sweet na ginamit natin dati. Ha ha ha. So pinilit mo talaga akong pumunta. Para lang pahiyain mo ulit ako? Hindi. Gusto ko sanang humingi ng sorry. Sinasabi mong gusto mong mag-sorry? Oo. Sumama ka sa akin. Logan, hipag. Grabe, nahulog na talaga siya. Ano yung ginagawa nila? Ibig ba niyang sabihin ang iniisip ko? Hindi ba nag-usap na tayo? Natuturuan natin ang leksyon yung mga hayop na nambuli sa'yo? Para hindi na sila maglakas loob na guluhin ka ulit. Seryoso siya. Pero puro mayayamang bata ng Northbrook ang mga to. Okay lang daw sa kanya na gamitin sila para maibsan ang galit ko. Miss Blake, wag po. Miss Greaves, alam kong nagkamali ako. Pakiusap, sabihin niyo kay Mr. Greaves na patawarin kami. Miss Greaves, pakiusap na pabayaan yung patawarin kami ni Mr. Greaves. Magpapakumbaba na kami sa inyo. Ayos ba? Anong meron? Kailangan ko pa bang ipakita kung paano mo sila dapat turuan ng leksyon? Pwede ko na ba talagang itaas ang mga kamay ko? Kung itataas ko ang kamay ko ngayon, pagsisisihan ba niya ang pagtatanggol niya sa akin mamaya? Natalie, tingnan mo ako. Ako mismo ang nagsasabing saktan mo sila ngayon. Kung may mangyari man, akong bahala. Matagal na ang pamilyang Graves sa Northbrook. Paano naman namin hindi ka mapoprotektahan? Huwag mong isipin kung magsisisi ako mamaya. Huwag mong isipin kung sino ang sumusuporta sa kanila. Isang bagay lang ang kailangan mong isipin. Paano kanila binuli dati? Isuli mo na sa kanila ngayon. Kung guguho ang langit, sasalo ako. Ay? Hindi mo ba naman nakakalimutan kung paano kanya inaapi dati? Diba? Ano yung amoy na yan? Siyempre hindi ko nakalimutan. Ayos, dahil hindi mo pa nalilimutan, kumanti ka. Gaya ng tinuro ko sa'yo, huwag kang magpakita ng awa. Wag! Miss Greaves, alam kong nagkamali ako. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Bibigyan kita ng kahit anong gusto mo. Huli na. Kahit magsisi pa si Logan, basta ako, mag-e-enjoy muna ako ngayon. Ay! Ang hina-hina tingnan ni Hipag, pero nakakagulat pala dahil ang tapang niyang lumaban. Ito ang totoong siya. Hindi siya nagpapalugi, kundi parang kunehong marunong mangagat. Ito pa ba yung Logan na kilala ko? Pagod na ako. Sila. Huwag kang mag-alala, Natalie.
Ako na ang bahala sa kanila. Hindi pinayagan ng pamilya Graves na maging labanan ng dalawang grupo. Ito na ang pinakamagandang resulta para sa kanila. Tara na, hindi ka ba pagod? Ihatid kita pabalik para makatulog na. Kaya pala. Ito pala ang pinagmumulan ng kumpiyansa ng pamilya Graves. Logan, Natalie, basta na lang kayong umaalis. Dito muna kayo, makipagkwentuhan. Nag-order na ako ng mga inumin. Ano bang iniisip mo? Ang labo mo, parang lutang. Kaya mo ba ako nilabas? Para lang ipagtanggol ako? Hindi ba sapat na dahilan yon? Ginawa mo pa lahat ng to para sa akin? Talaga bang sulit? Para sa asawa ko. Paano ba namang hindi? Natalie? Isaac. Natalie, totoo bang ikaw yan? Anong ginagawa mo dito? May get together kasi mga seniors namin from course namin dito. Gusto mo sumali saglit? Ako. Hindi na kailangan. Hindi siya sasama. Bakit parang ikaw ang nagdedesisyon para kay Natalie? Gabing-gabi na. Hindi na ito magandang oras. E di ihahatid na lang kita pa uwi. Ako. Logan, anong ginagawa mo? Natalie, akin ka. Ulol ka? Anong ginagawa mo? Bitawan mo si Natalie. Kung anong gawin ko sa fiancé ko. Wala kang pakialam doon. Tara na. Logan, ano bang nangyayari sa'yo? Bitawan mo ako. Nasasaktan mo ako. Sino yung kanina? Anong relasyon nyo? Siya. Tungkol ba siya kay Isaac? Huwag mo na siyang isipin. Natalie, napapansin mo ba na ngayon ikaw na ang fiancé ko? Fiancé mo nga ako, so ano ngayon? Kaya kailangan mong lumayo sa lalaking yon. Lumayo ka rin sa ibang lalaki. Ikaw na si Mrs. Greaves ngayon. Lahat tungkol sa'yo. Akin na. Natatakot ka bang mapahiya kita? At ang pamilya Greaves? Huwag kang mag-alala. Ako. Natalie, hindi mo ba talaga makita na nagsiselos ako? Nagsiselos? Bakit naman? Gusto mo lang akong panagutan. Hindi mo naman ako gusto talaga. Eh bakit mo? Sino nagsabing hindi kita gusto? Mahal mo ba ako? Hindi mo ba talaga makita? Sa lahat ng taon na to, ikaw lang ang babaeng nakalapit sa akin. Lahat ng una ko, ikaw ang kasama ko. Sinabi ko pa nga, na para lang ako sa'yo. Ang nakakatawa lang. Ang lalaking nagpakahiya sa akin ng sobra? Ngayon, sinasabi mong mahal mo ako. Logan, nung una tayong nagkita, sinakal mo ako at isinandal sa pader. Tinawag mo akong mura. Sinabi mo isa lang ako sa mga desperadang gustong ibenta ang sinapupunan nila. Sa club, pinakain mo ako ng ubas gamit ang bibig ko para lang sa'yo. Tapos itinulak mo ako palayo, ang sabi mo, kadiri daw ako. Noong inabuso ako ng matabang lalaki, nakatayo ka lang at nanood. Pinanood mo akong ginagapos. Inalipusta. Ako.
At ngayon sasabihin mong mahal mo ako? Pwede ba? Tigilan mo na yung kababuyan mo? Pasensya na, mali ako sa mga nakaraan. Hindi ko lang matanggap na ginawa lang akong kasangkapan para magkaanak. Tama na. Baka may dahilan siya. Pero paano naman ang dignidad ko? Paano yung kahihiyang naranasan ko? Mawawala na lang ba yon? Logan, may mga bagay talagang hindi mo na mababawi kapag nangyari na. Hinayaan mong mapahiya ako sa harap ng maraming tao. Pinanood mo habang muntik na akong hindi ko na makakalimutan yung mga larawan na yon habang buhay. Sorry, gusto ko lang mapag-isa at linawin ang isip ko ngayon. Natalie. Natalie, huwag kang umalis. Nakakatawa na talaga ito. Gusto ako ni Logan. Sinabi niya mismo na gusto niya ako. Bakit? Dahil ba sa amoy ko? Kung hindi dahil sa amoy na to, katulad lang din ako ng babaeng yon at mapapalayas din sa pamilya Greaves. Wag po, pakiusap, Mr. Greaves. Alam kong nagkamali ako. Pakiusap, palayain mo na ako. Natalie, nasa na ang pera? Gusto mo ba talagang mamatay ang nanay mo? Kung hindi pa kita tinawagan, kailan mo pa balak sabihin sa akin tungkol sa inyo ni Mr. Greaves? Ano ba talaga ang meron sa pagitan namin ni Mr. Greaves? Mark, sinasabi ko sa'yo, wag na wag mong sasaktan ang nanay ko. Dahil kung hindi, wala kang makukuha kahit isang sentimo mula sa akin. Ang kapal ng mukha mo? Ang lakas ng loob mong takutin ako, putang ina ka? Grabe naman. Malapit nang malugi ang pamilya Blake. Siguradong nag-aalala ka, Mr. Blake. Ano? Hindi mo pa ba alam? Magiging Miss Greaves na ang anak mo. Pero bakit wala naman siyang ginagawang tulong para sa pamilya Blake o sa'yo? Natalie, sasabihin ko sa'yo, ako ang nagpadala sa'yo sa pamilya Greaves. Kapag napapabuti ako, doon ka lang mapapabuti. Narinig mo ba yon? Bakit hindi ka nagsasalita? Mukhang wala ka ng pakialam sa may sakit mong nanay. Mark, ang kapal ng mukha mo. Mark, anong ginawa mo sa nanay ko? Nasaan na siya? Sabihin mo sa akin. Ngayon kakabado? Buti nga at kinakabahan ka. Gusto kong makita ang 10 milyon bago maggabi. Kung hindi, hindi mo na makikita ang nanay mo ulit. Mark, ibinigay ko na sa iyo ang impormasyon. Kung magiging iyo si Natalie, nasa sa iyo na yon. Haha, huwag kang mag-alala. Anak ko pa rin yan. Mark, nasaan ang nanay ko? Ay, bumalik na si Mrs. Greaves. Tigilan mo na ang satsat. Nasaan ang nanay ko? Pag may nangyari sa kanya, hindi tayo tapos. Wala kang karapatang isisi sa akin. Miss Greaves, alam mo naman ang kalagayan namin. Mahirap lang ang pamilya namin. Ang pagka-ospital ng nanay mo, ubos na ang pera namin noon pa. Palayain mo na ang nanay ko. Walang pera. Walang usapan. Kailangan kong makita ang nanay ko. Kung hindi, kalimutan mong makakuha kahit isang sentimo. Ayos ah. Natuto ka ng manakot ngayon. Mukhang si Mr. Greaves ang nagbigay ng lakas ng loob sa'yo. Tama, sa kanya galing ang kumpiyansa ko. Kung hindi mo ako papayagang makita ang nanay ko, papatuntunin ko siya rito. Sumunod ka sa akin. Pasok ka dyan. Wala kang silbi. Nasa loob mismo ang nanay mo. Ma, kumusta ka? Natalie? Natalie? Natalie, ikaw pala talaga. Ayos ka lang ba? Ma, hintayin mo ako. Ilalabas kita rito pangako. Hindi, wag mong alalahanin ako.
Huwag ka nang bumalik sa pamilya Blake. Tumahimik ka, malandi ka. Wala kang karapatan dito. Ah, Mark, huwag mong sasaktan ang nanay ko. Huwag mong subukang saktan siya. Maswerte ka ngang pinahintulutan kitang makita siya. Tapos, naglakas loob ka pang pagbuhatan ako ng kamay? Walang modo kang bata ka. Mark, si Natalie ang anak mo. Paano mo nagawa to sa kanya? Tao ka pa ba? Tama na, huwag mo akong sermonahan. Natalie. Nakakainis. Nakita mo na siya. Sumama ka sa akin. Bitawan mo ang nanay ko. Natalie, huwag ka nang bumalik pag umalis ka na. Pabayaan mo na lang ako. Nakita mo na siya. I-transfer mo ang 10 milyon sa card ko ngayong gabi. Hindi, ibalik mo muna siya. Tsaka ako magbabayad. Natalie, tingin mo ba tanga ako? Pag binitawan ko na siya, wala nang dahilan para magpadala ka ng pera. Pera muna, tsaka mo makikita ang nanay mo. Kung hindi, hindi mo na siya makikita kahit kailan. Wala pa akong ganun kalaking pera ngayon. Walang pera? Sino niloloko mo? Ikaw ang fiancé ni Mr. Greaves ngayon na in-announce na niya yon. Paano ka mawawalan ng pera? Pag hindi ko nakita ang pera ngayong gabi, hindi mo na makikita ulit ang nanay mo? Mark! Yes. Hindi. Kailangan kong makaisip ng paraan para mailigtas si Mama. Pero 10 milyon. Logan, para kay Mama, wala nang ibang mahalaga. Logan, hindi pa siya nahahanap. Hindi siya pumasok sa eskwela at wala siya sa bahay. Maghanap pa kayo. Suriin lahat ng lugar na madalas niyang puntahan. At huwag palampasin kahit isa. Natalie, nasaan ka na ba? Kaya bumalik ka rin sa wakas. Logan. Anong nangyari? Ayaw mo ba sa akin? Nagbago na isip ko. Kunin mo na ako ngayon. Alam mo ba talaga ang sinasabi mo? Oo. Hindi ako lasing. Hindi ako magsisisi. Natalie, ang lakas mo talaga. Huwag kang umalis. Basang-basa ka dahil sa ulan. Papagawa ko ng sopas na may luya kay Philip Mark para sa'yo. Bakit ayaw mo sa akin? Hindi mo ba sinabi na gusto mo rin ako? Oo, gusto kita. Pero hindi naman ako hayop. Mukhang malungkot ka. Hindi ko kayang lokohin ang sarili ko at magpanggap na walang nangyari. So, talagang gusto mo ako? Kahit nagumpisa lang ang kontrata natin bilang kasunduan. Kahit iniisip ng lahat na mas mababa ako kaysa sayo. Hindi naman tungkol sa pagiging mas mababa o mas mataas ng kahit sino. Kung tutuusin, ako pa nga ang mas mababa kaysa sayo. Kasi, bago kita makilala, iniisip ko rin dati na sumuko na lang sa sarili ko.
Logan, magkasundo tayo. Pagbigyan mo ako, at gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Mula ngayon, So, gusto mong gamitin ang sarili mo para makipagkasundo sa akin? matagal ko nang pinag-isipan to. Wala naman akong ibang bagay. Maliban sa sarili ko, at sa nararamdaman mo para sa akin, na pwede kong gamitin. Sarili mo lang. At ang nararamdaman ko para sa iyo ang magagamit. Naisip mo na ba ang tungkol sa pag-ibig? Paano naman ang puso mo? Pagkatapos ng kasunduan natin, magagawa kaya ng puso mo na mahalin din ako? Hindi mo ba alam? Ginagawa mo lang. Parang sinisira mo sarili mo. Tsaka parang minamalit mo rin ako. Sorry. Alam ko, sobrang nakakahiya ng ginagawa ko, pero wala talaga akong magawa. May sakit ang nanay ko, kailangan ng gamutan. Pero si Mark itinago niya ang nanay ko, tas nilagyan ng mataas na presyo. Hinihingi niya sa akin 10 milyon. Mark, tatay mo ba siya? Hindi siya ang tatay ko. Sabi ko nga, wala akong pera. Yung pera ni Logan, hindi iyon sa akin. Hindi ko kaya. Gagawa ako ng paraan. So si Mark ang may gusto ng pera. Si Mark din pala noon, yung tumatawag sa kanya. Yung rason kaya gusto niyang makakuha ng pera dati, kasi napilitan siya. Sabihin mo nga, ano balak mong gawin ngayon? Gusto mo ba siyang bigyan ng pera? Para may labas ang nanay mo? Oh. Hindi ko na siya bibigyan ng kahit anong pera. Pag nailabas ko na ang nanay ko, gusto kong malugi ang pamilya Blake. Ipaparamdam ko kay Mark, para hindi na niya kami kayang takutin, ni ang nanay ko. Matutulungan mo ba ako? Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Nandito ako, sagot kita, suporta mo ako. May gusto ka ba? Walang libreng tulong. Ayokong magkaroon ng utang sa'yo. O ano talaga gusto mo? Kung kaya ko, gagawin ko. Wala akong hinihingi. Gusto ko lang talagang tumulong dito. Kayo mga negosyante, hindi kayo pumapayag malugi. Hindi lahat ng bagay kailangan ng sobrang linaw sa mga bilang. Tsaka, paano mo naman nasabing lugi ito? Hindi mo naman ginagawa ito para sa gantimpala lang, di ba? Kasi gusto ko pa ng mas higit. Gusto kong makuha ang puso mo. Na magustuhan mo ako. At piliin mong manatili sa akin dahil gusto mo. Bakit ako? Hindi ko alam. Wala naman akong nagustuhan sa mga babaeng ipinakilala ni Lola dati. Ikaw lang talaga. Ikaw lang ang espesyal para sa akin. Dahil ba sa amoy ko? Logan, kung dumating man yung araw, na kailangan mo akong utusan o hingan ng tulong, basta kaya ko, siguradong gagawin ko yon. Bakit pa ikot-ikot ka diyan? Hindi pa rin naililipat ni Natalie ang pera. Baka umatras na siya? Hawak mo naman ang nanay niya. Talaga bang takot ka pang tumakas siya? Kung hindi lang hawak ni Mark ang kahinaan ni Natalie, ayoko na sanang makihalubilo sa isang tanga. Ano na ngayon? Wala nang balita ng ilang araw. Paano kung talagang baliwalain na ni Natalie yung nanay niya? Lagot ang Blake Group. Di ba ikaw pa mismo nagsabi? Anak mo siya, sariling dugot laman. Walang magiging problema. Kasalanan mo to, kung hindi dahil sa'yo.
Ako pa sisisihin mo? Mr. Blake, kung hindi kita pinaalalahanan, hindi mo pa malalaman na si Natalie ay si Miss Greaves na pala. Kung wala ako, nasa dilim ka pa rin hanggang ngayon. Ngayon, ako pa sinisisi mo. Ikaw kasi. Iniisip ko kung paano biglang gumana ang utak ni Mark. Ikaw pala ang may pakana sa likod niya. Mr. Blake, parang tama ka nga. Nagbago lahat nung naging Miss Greaves na siya. Ni hindi na siya marunong rumespeto kay daddy niya. Kalokohan. Ako ang tatay niya. Hindi niya ako pwedeng basta-basta tapak-tapakan. Natalie, nasaan ang pera? Iabot mo na, ngayon na. Walang pera? Kung ganun, anong mukha mo pang bumalik dito? Puntahan mo si Mr. Greaves at humingi ka ng pera, agad-agad. Wala ka na bang pakialam sa may sakit mong nanay? Hindi ako pupunta. Walang hiya ka. Tay. Hoy, ikaw. Bitawan mo ako. Natalie, kapal din ang mukha mo. Paano mo nagagawang tratuhin ako ng ganito? Sandali lang. Aasikasuhin ko muna si Kathy. Tsaka ko lalansagin ang usapan natin. Ikaw pala ang kasabwat ni Mark. Ano ngayon kung totoo, Natalie? Nagngangalan ka lang dito, dinadala mo pa akong sino-sino. Ako na lang ang magsasabi kay Young Master mamaya. Hindi kanya basta-basta palalampasin. Sino nagsabing itinatago ko to sa kanya? Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, siya mismo ang nagpadala sa akin dito. Siya rin ang nagmungkahi na tapusin na to, para wala nang problema sa susunod. Imposible, hindi papayag si Young Master na gamitin mo ang pangalan niya sa kalokohan mo. Nagsisinungaling ka. Hindi ako naniniwala. Anong hindi mo pinapaniwalaan? Lahat ng pag-aari ko, pag-aari na niya, siya si Mrs. Greaves. Ang ayusin lang ang ilang tao. Hindi yon kalokohan. Pero sir, hindi talaga siya karapat-dapat maging asawa mo. Mukhang hindi sapat yung huling leksyon. Ngayon, ayusin mo na lang diretso. Sobrang naging malambot ang puso ko noon. Tumawag na ako sa pulis. Tandaan mo, hindi ka na dapat maging mabait sa mga kaaway mo. Anong pulis? Anong karapatan mong arestuhin ako? Nagnakaw ka habang nagtatrabaho sa pamilya Graves. Heto ang ebidensya. Sir, Diyos ko, alam ko na mali ako. Sobrang sorry po talaga. Please, patawarin mo naman ako kahit isang beses lang. Natalie, sir, nakalimutan mo na ba? Sino ba ang nagsilbi sa'yo ng 8 taon? Kapag sumakit ang ulo mo, ako ang nagdala sa'yo ng mainit na tubig. Kapag nagalit ka, ako ang tahimik na naglinis ng kalat mo. Young Master, kasama mo na ako ng 8 taon. Kahit hindi ako naging magaling, nagpakasipag naman ako ng 8 taon. Sa 8 taon natin, pakawalan mo naman ako kahit ngayon lang. Pwede ba? 8 taon? Kathy? May nalilito ka yata? Hindi ba nabayaran ng pamilya Graves ang sweldo mo ng 8 taon? O hindi ba namin binayaran ang SSS mo? Babayaran ka naman sa trabaho mo. Yun ba ang tawag mong pagsama sa kanya? Tama nga. Kung ganon, yung mga ilang dosenang kasambahay sa pamilya Graves, puro matagal nang kasama siya. Dapat ba malambot ang puso niya sa bawat isa sa kanila? Trabahador ka lang na inupahan para gawin ang trabaho. Anong damdamin? Hindi. 8 na akong taon kasama mo. 8 taon. Sir. Hilahin niyo siya palayo. Sir, pakiusap. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Tama na. May isa pang tao na kailangan mong asikasuhin. Ayos lang ba yon? Kung ganon, gagamitin ko na ang lahat ng natutunan ko. Manugang. Mr. Blake, mag-ingat ka sa kilos mo. Hindi ko kailanman tinanggap na biyenan kita. Oo, masyado lang akong nabahala. Akala ko ikaw at Natalie ay. Huwag mo akong tawagin ng ganyan.
Nasaan ang nanay ko? Nagpapahinga siya. Hindi ba napag-usapan na natin to? Malubha ang sakit ng nanay mo. Wala ng pera pang gamot. Paano itong bayarin sa ospital? Kung wala ng pera, ilabas mo siya. Ako ang mag-aasikaso ng doktor. Hindi na kailangan. Hindi ako humihingi ng permiso sa'yo. Opo, sir. Naghanap kami sa ibaba, pero hindi siya nandoon. Haha, tigilan mo na ang paghahanap. Inilipat ko na ang babaeng yun. Wala siya rito kahit kailan. Ano? Haha. Alam kong kailangan kitang bantayan. Saan mo dinala ang nanay ko? Hindi mo malalaman kailanman. Wala nang kailangang pag-usapan pa sa kanya. Makakahanap tayo ng paraan para mapagsalita siya. Bitawan mo ako, Natalie. Hayop ka. Ako ang nagduwal sa'yo sa mundong to, at ako rin ang nagpalaki sa'yo. Tapos ngayon, ganito mo na lang ako tratuhin? Ilabas niyo siya. Ikaw ang nagpalaki sa akin? Kung hindi dahil kay nanay ko, matagal na akong patay dahil sa'yo. Gawin mo lang akong parang kalakal. Ipinapamigay mo ako sa kung sino man ang mapapakinabangan mo. So, ano ngayon? Kung wala ako, akala mo ba mapapansin ka ni Mr. Greaves? Ikaw. Natalie, kaya ka lang naman nandyan ngayon dahil sa akin. Kung hindi dahil ininjektan kita ng serum na iyon, sa tingin mo ba nandito ka ngayon na parang sobrang taas ng tingin sa sarili? Natalie, kaya ka lang naman nandito. Dahil sa akin. Anong serum? Ano bang ginawa niya sa'yo? Hindi mo ba napansin ang amoy niya, Mr. Greaves? Dahil lahat yun, gawa ko yun. Kung hindi dahil sa akin, paano ka mapapansin ni Natalie? Ngayong ikaw, tatabuin mo na lang ako? Hindi pwede. Ang bango naman. Bakit amoy gatas ka? Kasi yung amoy na yan, ininjektan ka ni Mark ng gamot. Tama. Gusto mo ako? At meron kang nararamdaman para sa akin. Lahat dahil lang sa amoy na yan. Mr. Greaves. Ito ang ginawa mo bilang isang ama. Hindi mo ba sa tingin mabango ito? Hindi mo ba gusto? Hilayin yan palabas. Pilitin siyang sabihin kung nasaan at lahat ng tungkol sa droga. Ano man ang kailangan, gawin mo. Ginoong Greaves, ginagawa ko ito para sa ikabubuti niya. Natalie, nandito ako. Kapag nakalap na natin ang mga sangkap, magpapagawa ako ng lunas. Dahil talaga sa amoy na yan, kaya mo ako napansin. Ngayon alam mo na ang dahilan. Aalis na ako pagkatapos nito. Lahat ng ginawa mo para sa akin, babayaran ko yun kapag kumita na ako. Aalis ka na. Kung wala ang amoy na ito, hindi ka sana. Akala ko, sinabi ko na ng malinaw. Wala itong kinalaman sa ibang bagay. Gusto talaga kita. Dahil ikaw ay ikaw lang. Pero bukod doon, hindi ko maisip kahit anong dahilan kung bakit bigla mo na lang akong nagustuhan. Natalie, kung dahil lang talaga sa amoy na yon, paano ako magiging iba sa hayop na walang kontrol sa sarili niyang kilos? Sigurado akong ikaw ang gusto ko. Hindi kung ano-anong amoy lang. Magtiwala ka sa akin. Hahanapin ko ang lunas. At pananagutin ko si Mark. Ganun ba? Wala na ring saysay. Totoo man o hindi? Basta matulungan mo akong harapin si Mark, ay sapat na. Natalie, huwag mo akong pagdudahan. Patutunayan ko ito sa'yo. Sir, ikinuwento na lahat ni Mark sa amin. Nasaan ang nanay ko?
itinago ni Mark. Si Madam at ang mga kinargang mga vials doon pa sa labas ng syudad. Paparoon kami ngayon. Dalhin niyo diretso ang mama ko sa ospital. Natalie? Ma, gising ka na. Nasaan ako? Anong nangyayari? Ma, nailabas na kita. Hindi na natin kailangang bumalik sa pamilya, Blake. Gagawin na agad ng doktor ang operasyon. Kailangan mong maging matatag. Tita, hawak kita. Tapos na ang lahat. Pagkatapos ng operasyon, pwede ka nang umuwi kasama si Natalie. Talaga? Totoo, Ma. Huwag kang mag-alala. Maghihintay ako sa may pintuan, kaya hawak pa rin kita. Sir, ma'am, oras na po, papasok na kami. Huwag kang mag-alala. Ayos lang si mama mo. Baksaw! Natalie, ang kapal ng mukha mo. Logan, tarantado ka. Nananakot ka lang kasi mayaman at makapangyarihan ka. Akala mo kung sino kang astig? Balang araw, paniningil ko lahat ng to sa'yo. Wala ka namang kwenta. Puta ka lang. Feeling mo sobrang importante ka, no? Kapag nakarecover ako, pagsisisihan mo lahat ng ginawa mo. Ginoong Blake, malala to, may nangyaring masama, bigla na lang sinarado ang kumpanya. Ano? Andiyan ang BIR. Sinasabi nilang nagtaksil daw tayo sa buwis. Kinuha nila lahat ng records. Tapos tumawag din ang bangko. Sinabi nilang frozen lahat ng accounts natin. Tapos na. Tapos na talaga. Logan. Si Logan yon. Siguradong nasa ospital ngayon si Natalie. Kasama ang may sakit niyang ina. Tatapusin ko na. Ang malanding yun ngayon din. Logan. Pagsisisihan mo to habang buhay. Ang tagal naman. Huwag kang mag-alala. Eksperto ang surgeon sa ganyang operasyon. Magiging maayos din ang lagay ng nanay mo. Sandalan mo lang ako kung pagod ka na. Gagisingin kita kapag natapos na ang operasyon. Logan. Oh. Salamat. Kung hindi dahil sa'yo, ewan ko na lang talaga kung paano ako makakaraos dito. Huwag mo na akong pasalamatan. Dapat lang naman yun. Sobra na ang naitulong mo sa akin na parang hindi ko na alam kung paano ako makakabawi. Ako. Sinabi ko na sa'yo, hindi mo kailangan bumawi sa akin. Tsaka, may kakayahan naman ako. Natulungan yung babaeng gusto ko sa mga problema niya. Hindi ba dapat lang naman yun? Gumagawa na ng gamot yung medical team. Kapag okay na, sasamahan kita para matanggal na rin yung amoy sa katawan mo. Gusto mo ba talaga na mawala yung amoy na to? Iniisip mo pa rin ba? Na kaya kita gusto ay dahil lang sa amoy? Iwalay na natin lahat. Itong amoy ko nakakatulong para hindi sumakit ulo mo. Hindi mo na kailangang alalahanin yung sakit ng ulo ko. Ang mahalaga, mabuti ang kalagayan mo. Pero... Natalie, ang nagpapaginhawa sa sakit ng ulo ko hindi naman amoy yung nagpapaginhawa sa ulo ko. Ikaw mismo. Ikaw ang gamot ko. Kapag nawala na tong amoy na to, game ka pa rin bang maging tayo? Ha? Patutunayan ko sa'yo na gusto talaga kita. Walang kinalaman yung amoy sa'yo. Pwede bang magsimula ulit tayo? Sige na. Gusto mong magsimula ulit tayo? Doktor, kamusta ang lagay ni Mama? Naging matagumpay ang operasyon. Mabubuti na siya pagkatapos magpahinga. Salamat po, Doktor.
Gising ka na. Tulog pa si Natalie. Pwede kang magsabi sa akin kung may kailangan ka. Sino ka? Ako ang manliligaw ni Natalie. Mama. Mama, gising ka na. May nararamdaman ka bang hindi maganda? Wala. Ayos na ang lahat ngayon. Mabuti naman. Natalie, huwag kang umiyak. Aayos na ang lahat simula ngayon. Miss Natalie Blake. Ako po iyon. Bakit po? Kailangan namin ng pirma mula sa pamilya ng pasyente. Pwede po ba kayong lumabas saglit? Mama, maghintay ka sa akin. Hindi ba dapat diretso tayong gumamit ng elevator para magbayad ng bill? Bakit hagdan ang dinaanan natin? Siyempre, para mailabas ka dito. Ano ang pangalan mo, binata? Ma'am, ang pangalan ko ay Logan Greaves. Ang Greaves family? Tinulungan mo si Natalie na mailabas ako, di ba? Maraming salamat. Yun lang ang kaya kong gawin. Si Natalie, alam mo, hindi naging madali ang buhay niya. Hindi maganda ang trato sa kanya ni Mark. Ma'am, hindi ka kailanman tinuring na pabigat ni Natalie. Lahat gagawin niya para sa'yo. Logan, ang makilala ka, isang biyaya para kay Natalie. Ma'am, ang makilala siyang swerte ko. Hello? Mr. Greaves, nakapagpahinga ka ba ng maayos? Ginoong Greaves, kausap ko ngayon si Natalie tungkol sa ilang bagay. Kung gusto mo makabalik siya ng ligtas, kailangan nating mag-usap. Mark, anong ginagawa mo? Huwag kang mag-alala. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na nandito si baby mong si Natalie bilang bisita ko. Ano raw ang sinabi mo? Sabi ko, kasama ko na ngayon si Natalie. Kung gusto mong makauwi siyang tama sa oras, gawin mo lang ang lahat ng inuutos ko. Natalie, anong nangyari kay Natalie? Mark, binabalaan kita. Kapag ginalaw mo kahit isang buhok niya, gagawin kong pagsisihan mo na nabubuhay ka pa. Akala mo ba natatakot pa ako sa'yo? Wala na ang kumpanya, wala na ang pera, wala na akong natira, wala na akong pakialam kahit ano pa. Kung gusto mo mabuhay siya, dalhin mo ang 50 milyon. Gusto kong makita ang pera sa loob ng isang oras. Kung hindi, kukunin mo na lang ang bangkay niya. Logan, anong ginawa ni Mark kay Natalie? Kailangan nating iligtas si Natalie. Chia, huwag kang mag-alala. Hahanapin ko si Natalie ngayon din. Ikaw, dapat mong ibalik si Natalie ng ligtas. Pangako ko. Kahit malakas at makapangyarihan ang pamilya Greaves, ngayon, nagawa ko pa rin paikutin sila. Mark. Mahal kong anak, gising ka na. Mark, ano na naman ang gusto mo? Ano sa tingin mo, Logan, para sa isang maduming babaeng tulad mo, pinasya niyang pabagsakin ang kumpanya ko. Hindi ba't may dapat akong singilin sa kanya? Gusto mo akong gamitin para takutin si Logan Greaves? Tunay kang anak ko. Dahil napansin ka ni Logan, nagkaroon ako ng pagkakataong bumangon ulit. Sa panaginip mo na lang. Hindi ka hahayaang manipulahin ni Logan. Mukhang hindi mo pa naiintindihan kung gaano ka kahalaga kay Logan Greaves. Pumayag na siyang dalhin ang pera. Kung maa-enjoy mo pa ito, ibang usapan na yan. Pagdukot at pamimilit. Sa tingin mo ba makakalusot ka pa? Tumahimik ka, malandi ka. Kung hindi dahil sa isang walang utang na loob na bata tulad mo, nasa ganitong sitwasyon ba ako? Nasa ganitong sitwasyon ka kasi ikaw ang may kasalanan. Anong kinalaman ko dyan? Hindi, wala kang konsensya. Nilagyan mo ako ng gamot para sa pera. Ibinenta mo ako sa pamilya Greaves dahil sa pera.
Ang tamang kaparusahan ay wala kang makukuha. Tumahimik ka! Tumahimik ka! Mark, wag mong gagawin yan. Lumayo kayo! Lahat kayo! Lumayo! Isang hakbang pa at papatayin ko siya! Mark, bitawan mo siya. Talagang dinala niya ang 50 milyon. Talagang dinala niya ang 50 milyon para tubusin ako. Bitawan mo siya. At pwede ka pang makaalis. Akala mo bobo ako? Akala mo makakalabas ako kapag binitawan ko siya? Tinutupad ko ang salita ko. Kuninin mo ang pera. Hindi ka gagalawin ng mga tao ko. Pero kapag sinaktan mo siya, ni isang sentimo, wala kang makukuha. At hindi ka rin makakalabas dyan. Ihagis mo muna ang maleta. Hindi ka makakatakas sa akin. Bitawan mo ako. Putang ina mo. Papatayin kita. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Papatayin ko siya. Papatayin ko siya. Paniniguraduhin kong magbabayad kayong lahat sa ginawa nyo. Logan, nasugatan ka. Hawak na kita. Nasiraan ka na ba ng ulo? Kutsilyo yon. Ano ba iniisip mo? Tatalon-talon ka na lang ng ganyan? Hindi ko hahayaang masaktan ka. Sige na, tama na ang iyak. Pag hindi ka tumigil, lalo lang sasakit yan. Natalie! Natalie? Hintayin mo lang. Mumultuhin kita habang buhay. Logan! Mabubulok ka sa impyerno. Huwag kang mag-alala. Mas gaganda pa ang buhay natin. Ikaw naman, mabulok ka na lang sa kulungan. Malandi! Malandi! Bigyan mo siya ng mainit na pagtanggap. Huwag mong palampasin. Opo, sir. Malandi! Malandi! Ayos ka lang ba? Dadalhin kita agad sa ospital. Hindi naman malala ang sugat. Kung pupunta tayo sa ospital, mag-aalala lang si tita. Hayaan mo siyang magpahinga. Uwi na tayo. Pero... Natalie, pakinggan mo ako. Kaskas lang to. Logan, nararamdaman mo ba ang sakit? Mukha lang talagang nakakatakot. Sabihin mo kung masakit. Dahan-dahan lang ako. Natalie, nag-aalala ka sa akin. Anong meron? Nasaktan ba kita?
Wala lang yon. Sige, ituloy mo lang. Sobrang grabe ng sugat na to. Next time, huwag kang pabigla-bigla. Hindi ko hahayaan na may manghamak pa sa'yo ulit. Sorry, nabangga ba kita? Hindi. Hindi lang talaga ako nag-ingat. Natalie. Umupo ka lang? Kung hindi, aalis na lang ako. Natalie. Ano? Huwag kang umalis mamaya. Ako, Kung sakaling bumukas muli ang sugat, mahihirapan akong harapin mag-isa. Dito ka lang, samahan mo ako. Pwede ba? dito lang ako sa tabi mo. Natalie, sobra kang maawain. Itong sugat, sulit naman pala. Itong lalaking to, para lang sa isang babae. Handa siyang isugal ang buhay niya. Madam Greaves, di ba ito ang matagal mo nang pinapangarap? Dati, ang pinakakinaalala mo, ayaw ni Sir magpakasal, at hindi siya lumalapit kahit sa sinong babae. Ngayon na may taong mahalaga na sa kanya, maganda na natututo siyang magprotekta ng iba. Tama ka. Ang ugali ko. Totoo. Kailangan ko talagang baguhin ang pag-uugali ko. Hindi pa rin, may lagnat pa rin siya. Natalie, huwag kang matakot. Hawak kita. Bakit? Ikaw pa rin ang iniisip ko hanggang ngayon? Nandito ako para sa'yo. Natalie. Kung balang araw, pwede tayong tumayo na magkapantay. Walang kasunduan, walang pilitang ginagawa mo lang to para sa akin. Walang lahat ng gulong plano at panlilin lang. Siguro, tunay na mahuhulog ang loob ko sa'yo. Natalie, kamusta? May lagnat ka. Dadaling kita sa ospital. Anong ginagawa mo? Huwag kang umalis. Samahan mo ako sandali. May lagnat ka. Tama na. Logan, gusto mo bang mawalan ng kamay? Kaya tigilan mo na ang pagiging matigas ang ulo. Masakit ulo ko. Normal lang ang lagnat. Gagaling din ako pagkatapos matulog. Ikaw. Natalie. Kung hindi bumaba ang lagnat mo bukas, pumunta ka agad sa ospital.
Kung anong sabihin mo. Ayos, wala na ang lagnat. Natalie, sinabi ko na sa'yo. Hindi kita niloloko. Tumayo ka na kasi gising ka na. Pupunta ako sa ospital mamaya. Sama ka, pacheck nating sugat mo. Wala talaga to. Logan. Kung anong sabihin mo. Natalie, iba na ang ugali mo. Sa akin ngayon. Natalie, upo ka muna dito. Gusto ko sanang makipag-usap sa'yo. Natalie. Dati, akala ko kayong dalawa ni Mark pareho lang. Na pumunta ka lang sa pamilya Graves dahil sa pera. Kaya hindi ko maganda ang trato sa'yo. Pinilit pa akong gumawa ng mga hindi magagandang bagay sa'yo. Mali ako. Nag-apologize ba talaga si Madam Greaves sa akin? Gustong gusto ka talaga ni Logan. Ayaw kong ang ugali ko. Ang magbabago ng tingin mo sa kanya. Kung gusto mo rin si Logan, sisiguraduhin kong maayos ang trato ko sa'yo. Madam Greaves, naiintindihan ko lahat ng sinabi niyo. Pero hindi pa ako handa mag-isip tungkol dyan ngayon. Pwede ko talagang tanggapin si Logan ngayon? Natalie, nasaan si Mr. Greaves? Hindi ba siya sumama sa'yo? Pinapacheck niya yung sugat niya. Andito na siya kaunti. Natalie, si Mr. Greaves ba talagang manliligaw mo lang? Nakikita ko kung paano kanya tratuhin. Pero lagi kang nagpipigil. Hindi ba parang may something sa inyong dalawa? Sinabi niya, manliligaw ko daw siya? Oo. Mukhang mabait siyang tao. Pumunta siya para iligtas ka at kahit nasaksak siya para sa'yo. Talagang mahalaga ka sa kanya. Habang nandyan siya, pwede na akong tumigil sa pag-aalala. Ma, anong pinagsasabi mo? Sinasabi ko lang, mahalaga si Natalie sa kanila. Kung paano kanya tinitingnan, siguro tunay kang mahal niya. Ang saya-saya ko. Wag naman, Ma. Wala akong napansin. Masyado ka nang malapit para mapansin yun. May napansin pa akong iba. Paano mo tinitingnan si Ginoong Greaves? Iba na din. Ma, tigilan mo na yung mga kalokohan mo. Ikaw lang sapat na sa akin. Hindi sapat yun. Gusto kong makita kang minamahal ng marami. Makinig ka? Natalie, hindi ko alam kung anong nangyari sa inyong dalawa. Pero wag mong hayaan mawala ang tamang tao. Ang pagtutulungan sa pagmamahal, pinakamaganda sa mundo. Pag-iisipan ko. Madam, may gusto lang akong pag-usapan kay Natalie. Pwede po ba siyang sumama sa akin saglit? Silang? Maging mabait ka? Naintindihan mo ba? Hindi ba tayo nandito para magpa-check up? Ano to? Na-develop na ang lunas para sa gamot na yon. Hindi alam ni Mama na binigyan ka ni Mark ng gamot.
Kaya, kailangan kong gumawa ng dahilan para mailabas ka dito. Gusto mo ba talaga na inumin ko tong lunas? Kung talagang na-clear na, huwag ka nang magsisi. Natalie, hindi mo pa rin ba ako pinagkakatiwalaan? Mabait ka, ha? Hindi ako mapapanatag hanggat hindi mo pa natatanggap ang lunas. Miss Blake, maupo po kayo dito. Hawak na kita. Tapos na ang iniksyon. Magpahinga ka muna rito ng 1 oras. Hintayin mong umepekto. Pwede ka nang umalis pagkatapos ng 1 oras. Magkakaroon ba ng masamang epekto? Maaaring makaramdam ng panghihina at pamumula ng balat. Depende ito sa kondisyon ng katawan ni Miss Greaves. Kung may tanong o problema, pwede nyo kaming tawagan anumang oras. Naiintindihan ko. Salamat, Doktor. Ay, anong ginagawa mo? Ang kamay mo. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Matagal ka nang hindi nakakapahinga ng maayos. Habang may oras pa tayo, pumikit ka at magpahinga ka muna saglit. Natalie, kamusta pakiramdam mo? Parang ang init-init ko. Tatawag ako ng doktor. Hindi na kailangan. Natalie, ikaw. Okay lang ako. Lipas din to, maya-maya. Mas magaling ka na ba? Salamat. Salamat. Ang amoy. Wala na ngayon. Natalie, pwede ba? Ano? Wala na ang amoy sa'yo ngayon. Handa ka bang bigyan ako ng pagkakataon? Kailan mo ito inihanda? Matagal ko na itong inihanda. Matagal na akong naghihintay ng tamang oras para ilabas ito. Maraming bagay dati na hindi pa ayos. Ngayon, nakaraan na ang lahat ng yun. Handa ka bang magpakasal sa akin? Pasensya na. Hindi ko pa napagdesisyonan. Bakit? Ano pa ang ikinababahala mo? Logan, ang galing mo. Kung hindi dahil sa mga naranasan ko noon, siguro tuluyan na akong nahulog sa iyo. Pero ngayon, pwede bang bigyan mo pa ako ng kaunting oras? Dahil ba sa nangyari? Hindi ko itatanggi. Ang balakid sa puso ko, sa normal ang nararamdaman ko. Pasensya na. Sapat na ang paghingi mo ng tawad. Tinanggap ko na. Pero, Logan, alam mo ba? Sa buong buhay ko, wala pa ni isang tao ang nagtrato sa akin ng maayos. Tinuring ako ni Mark na parang gamit. Kahit mahal ako ng nanay ko, lagi siyang may sakit. Ako ang nag-aalaga sa kanya, bago ako napunta sa pamilya Graves. Akala ko ang buhay ko ay puro bentahan lang para mabayaran ang mga gastusin ng nanay ko. Hanggang sa maubos ako. Tapos, dumating ka. Napaka-arogante mo nung una. Galit ako sa'yo. Totoo yan. Pero pagkatapos, sinabi mong gusto mo ako. Unti-unting nagbago ka. Tinulungan mo akong turuan si Kathy. Tinulungan mo akong iligtas ang nanay ko. Tinulungan mo akong pabagsakin si Mark. Tinanggap mo pa ang saksak para sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Natuwa? Nagpasalamat? Pero ito ba ay gusto? O pagmamahal? Hindi ko alam. At ayokong madaliin ang sagot. Huwag mo nang ituloy. Maghihintay ako sa'yo. Kahit anong maging desisyon mo tungkol sa atin, maghihintay ako sa'yo.
Salamat sa paaralan sa pagkakataong ito na mapatunayan ko ang sarili ko. Patuloy akong magsisikap, mag-aaral at magpapabuti at magiging mabuting halimbawa. Ayos. Logan, hindi ka ba nagsiselos? Wala talaga si Natalie nararamdaman para sa kanya. Ang lakas ng kumpiyansa mo. Kahit hindi sinasabi ni Natalie. Alam ko na, unti-unti na siyang natutong tanggapin ako. Sanay na si Logan dito. Hindi ko sasabayan ang oras ninyo. Sabihan mo ako kapag may magandang balita, ha? Nagiging pasaway lang si Natalie? Kapag nawala na yung mood niya, ayos na ang lahat. Huwag kang magalala, Tita Marta. Mahaba ang pasensya ko. Congrats, Natalie. Sobrang deserve mo yung scholarship na yan. Salamat. Magaling ka rin naman. Second place ka. May pagitan pa rin talaga ang una at ikalawang pwesto. Yung lalaki mo, kanina pa tumitingin dito. Parang dinududot na niya ako ng tingin. He. Ganyan talaga siya. Halatang sobra siyang concerned. Hayaan mo na lang siya. Kailan ba kayo magpapakasal? Kasama na sa plano yan pagkatapos ng graduation. Congrats na in advance. Huwag niyo akong kalimutan ha. Imbitahin niyo ako sa kasal niyo. Game ako dyan. Oo naman. Yung sinabi mo kanina. Ano ibig sabihin nun? Ano sa tingin mo? Nasaan na yung singsing? Diba sabi mo ibibigay mo sa akin yan? Pag nasuot mo na yan, wala nang balikan. Depende sa ugali mo. Ay, Logan, ilagay mo ko sa baba. Pinapanood tayo ng lahat. Ay, oo nga pala. Natalie, sobrang saya ko lang talaga. Tama na, ibaba mo na ako. Natalie, Nahihilo ako. Natalie, Kailangan nating pumunta sa ospital. Doktor, kamusta po ang asawa ko? 12 linggo na siyang buntis. Nahimatay siya dahil sa sobrang pagod. Ayos siya pag nagising na siya pagkatapos ng dextrose. Siguraduhin niyong magpapahinga siya ng maayos. Huwag niyong hayaan siyang mapagod ulit. Buntis? Ako buntis ako? Natalie, may nararamdaman ka bang masama sa ibang bahagi ng katawan mo? Natalie, kumusta na pakiramdam mo ngayon? Ayos lang ako. Pero, totoo bang buntis ako? Bakit parang wala naman akong nararamdaman? Oo, buntis ka talaga. Kailangan mong magpahinga ng mabuti ngayon at siguraduhin mong pumunta sa mga check-up mo sa tamang oras. Gusto mo ba akong sumama? Baka doon nangyari yun nung isang beses lang. Akala ko kasi dahil sa sobrang busy ko sa thesis ko, kaya naging irregular ang period ko. Hindi ko inakalang mabubuntis ako. Huwag mong masyadong paguri ng sarili mo, ha? Kukuha ako ng makakain mo. Magpahinga ka lang. Natalie, magkakaanak na tayo. Oh, anak natin. Natalie, salamat. Para saan? Salamat kasi hindi mo ako iniwan. Salamat kasi binigyan mo ako ng pagkakataon. Salamat. Salamat kasi wala ka. Logan, malinaw tayo ha.
Hindi ako pumayag dahil lang sa baby. Matagal ko ng desisyon yun bago pa dumating ang baby. Alam ko, kaya mo nga sinabi na pagkatapos ng graduation tayo magpapakasal. Pero ngayon nandito na ang baby, hindi na ako makakapaghintay pa ng ganoon katagal. Sa susunod na buwan na ang kasal. Walang kahit isang araw na delay. Logan, nagpo-propose ka ba o nag-uutos? Nag-uutos. Hindi ka na pwedeng umatras. Ayos lang. Natalie, hindi ka na makakatakas. Sa wakas, dumating din ang araw na to. Sana maganda ang hinaharap nila. Magiging maganda yan. Mas lalo pang gaganda lahat para sa kanila. Natalie, simula ngayon, ikaw na ang misis ko. Walang pwedeng mangapi sa'yo. Kasama na ako doon. O siya, Mr. Greaves, para sa masayang pagsasama. Para sa masayang pagsasama.